Hi, welcome back to my Green Studio channel. In a tropical country like the Philippines, the regular season for mango is flowering from November to February and harvest from March to June. This is the season when the price dropped almost half of the regular price and there's a lot of availability at the market. Mango trees plays an important role in the ecosystem. It produces the delicious mango fruits while absorbing carbon dioxide, producing oxygen, and supporting the livelihoods of thousands of. Mango trees are evergreen trees with a wide canopy and thick trunks. The leaves are leathery and found in sophisticated arrangement on the branches. They are dark green color and grow up to 15 inches in length. Mango farms play a pivotal role in ecological conservation and environmental stability. Mango trees are dense and large, making them excellent carbon sinks. And through photosynthesis, they absorb atmospheric carbon dioxide and release oxygen, contributing to mitigating the effects of climate change. By preventing soil erosion, mango trees help to maintain soil quality and prevent the loss of valuable nutrients from the soil. It also provides habitat for birds, insects, and other wildlife, promoting biodiversity in the area. Mango fruits are rich in vitamin C, which is important for forming blood vessels and healthy collagen. It is also rich in beta carotene, a pigment responsible for the yellow-orange color of the fruit. Beta carotene is an antioxidant. Eating mango fruit improves gut health, and it is also a good source of fiber and support healthy weight goals, boost hair and skin health, help lower cholesterol, control blood pressure, and help prevent some types of cancer. But keep in mind that mango is sweeter and contains more sugar than many other fruits, so moderation is the key. It is best to limit mango to about 2 cups or 330 grams per day. So enjoy mango and this summer. Ang bida sa ating kwento ngayon ay ang buhay ng kauna-unahang Southeast Asian movie star sa Hollywood na galing sa Cebu, si Elena Horado. Pinanganak siya noong May 19, 1901 sa Sibonga or Sibonga, Cebu. Siya ang may hawak ng distinction bilang kauna-unahang Filipino at Southeast Asian na nakapasok sa Hollywood. Nang siya ay nasa Amerika na ay tinagurian siyang The Island Cinderella. Ang kanyang mga magulang ay sina Mark Jacobs at Placida Horado. Panahon ng mga Amerikano nung time na yun sa ating bansa at kakalaya lang natin 3 years ago sa mga Kastila. Ang ama ni Elena, si Mark Jacobs, ay isang US Army Sergeant of Company H, 19th Infantry na nakadestino sa rural municipality ng Sibunga. Si Mark ay natasang mag-install at mag-repair ng telephone poles upang matulungan ang mga biktima ng Philippine-American War. May Philippine-American War. By the way, nang lumaya tayo sa mga Kastila noong 1898 ay hindi tinanggap ng unang republika ang American occupation sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Walang alam ang republika tungkol sa Treaty of Paris. At ang expectation ay tutulungan lamang tayo ng Amerika para lumaya sa mga Kastila. Nagsimula ang Philippine-American War mula February 4, 1899 at natapos ito noong July 2, 1902. Sa Sibunga nakilala ni Mark Jacobs ang Cebuanang dalaga na si Placida Horado. Nagsama sila ngunit hindi sila naikasal. Dahil sundalo ang ama ni Elena ay nadidestino ito sa iba't ibang lugar sa bansa. Lumaki si Elena hanggang sa siya ay 11 years old sa Camp Josman
Isa itong military base sa Guimaras Island sa Iloilo. Lumaki siya na ang kasalamuhan niya at kalaro ay ang mga anak ng Amerikanong sundalo at civilian officers. Nang 12 taon na si Elena ay nag-aral siya sa isang kumbento sa Maynila. Bumalik na sa Amerika si Mark Jacobs upang umuwi na sa kanyang Amerikanang asawa. Walang nakalap na impormasyon ang pagsasaliksik kung sinuportahan ba ni Mark ang kanyang mag-ina dito sa Pilipinas. Nang 13 taong gulang na si Elena ay ikinasal siya kay Ira O. Jones, isang American-born post office clerk mula sa Franklin, Indiana. Oh my gosh, 13 years old, she's still a child. Si Ira ay isang volunteer medic sa US Army at nagsilbi siya dito sa bansa ng 6 na buwan. Nakapasok siya ng trabaho kinalaunan sa Philippine Post Office. Ang pagpapakasal ng isang 13 years old na si Elena sa isang lalaking Amerikano na mas matanda sa kanya ng 20 years ay may pahintulot ng kanyang ina. Dumalo pa si Placida Jurado sa kanilang kasal sa San Agustin Church sa Intramuros, Manila. Si Ira ay may asawa at anak sa Amerika at hindi batid ng research team gaya ng manunulat na si Wilfredo Pascual kung nagpa-divorce ba muna ito bago siya ikasal kay Elena. May 20, 1919, isang araw bago ang 18th birthday ni Elena ay naglakbay sila ng kanyang asawang si Ira papuntang Amerika. Sa San Francisco, California sila napadpad. Sinubukan nilang mamuhay sa gold mining camp sa Sierras. At nakapasok naman ng trabaho si Ira bilang isang electrician. Pagkatapos ng isang taon ay umalis sila ng Sierras dahil walang oportunidad sa mining camp na halos abandonado na. Sa siyudad ng San Francisco sila nanirahan. Nag-aral ng wire transfer technology o radiology si Elena sa pag-asang makakuha ng trabaho bilang radio operator. Hirap silang makakuha ng trabaho at konti na lang ang kanilang ipon kaya gumawa na rin ng paraan si Elena. Isang araw ay may nabasa siyang isang article sa dyaryo na ang pelikulang Great Arabian Film na White Hands noong 1922 ay nahihirapang maghanap ng mga artista. Ang producer ng pelikula ay si Max Gaff ng Coyote Point Studios na nakabase sa San Mateo. Bayan ito na malapit sa San Francisco, California. Ang article ay may impormasyon ng settings at synopsis ng istorya ng pelikula at ang challenge ng producer na makakuha ng mga artistang tipong mukhang Arabiana. Ayon kay Elena sa isang interview sa kanya tungkol sa una niyang pelikula na nakalap ng writer or mananaliksik na si Wilfredo Pascual, I made up my mind that I had to be in that picture. The newspaper reported that there was to be a cafe in the story at which terrible orgies were carried out and where sensational dances were performed. So I went to the place and asked for the man whose name I had read in the newspaper. I told him I must be in that picture. Ayon pa kay Elena, he wasn't encouraging. I began to lose my self-confidence rapidly. He asked me if I could dance the hula and other oriental dances, and I told him I thought I could. Finally, he told me I could fill out an application card and leave it. They would let me know if there was a chance for me. Then he went away, leaving me with the application card. I filled out one, then I thought I was hopeless and tore it up. I must have sat there half an hour filling out cards. Yielding to my senses of failure and tearing up the cards. In the end, I signed the card and left. A few days later, I went back to the studio and was told to return on Saturday, only to find out that he had gone for the day. Saklap no, pinagantay ka sa wala. Nawalan ba ng pag-asa si Elena? Let's find out. Dugtong pa ni Elena, on that following week, I made a third try. They seemed to be expecting me and gave me a test.
That was the day I met Mr. Obart Bosworth, the film's lead actor. Ito po si Mr. Obart Bosworth, ang tinaguriang Dean of Hollywood. Ayon sa panayam kay Mr. Bosworth na nakalap ni Wilfredo Pascual, from the moment I saw her, I realized that she was the type we wanted. She said she could dance and we tried her out and found out she could. So I had my assistants put her down for a minor part, that of a dancer in a cafe. She was to have had 2 or 3 scenes with a host of others, but on her first day of work, I told her to sit down on the floor of the cafe. She did it with grace and ease that caught my eye instantly. I asked her where she learned to do that, and she replied that she had done it more or less all her life. "I'm a Filipina," she said. When I asked to dance, she threw herself into it with abandon. Bosworth was astonished, mesmerized. I began to be annoyed with her because I couldn't keep my mind on the stars when she was on the stage. She was not an extra girl without a name or identity. She was an Arabian dancer. Nag-premiere ang pelikula noong January 9, 1922 at nakatanggap ng fair reviews mula sa Variety and Lina News. Napansin din dito si Elena. Within 6 months, ang mga reporter gaya ni na Walter Hall at iba pa ay nagsulat ng article tungkol kay Elena sa San Francisco Chronicles magazine. Ang article ay tungkol sa dating extra who came all the way from the Philippine Island, America's colonized archipelago in the Far East. Ang mga title ng articles ay Girl Succeeds as Dancer in Film Play, Island Cinderella Finds Fairy Godfather, at Cinderella of Screen Sales Across Oceans. Ang publisidad na ito ay nakarating sa East Coast at tinagurian siya ng Washington Post na the first Filipino movie star. Sa panayam ng Filipino-American journalist na si Venerando Gonzalez kay Elena para sa Philippine Independent News, he elicited the following statement from Elena. "Personally, I have nothing to be proud of. The fact that I am the first Filipina to enter the moving picture profession simply demonstrates that the Filipino women, like their sisters of the Caucasian race, will rise up from obscurity to limelight if they are given the opportunity. I believe more freedom of education for our women will largely contribute to the realization of their claim for a higher level of social position." Grabe na-impress ako dito kay Elena. Parang I can't believe na at a young age hindi siya nakapag-aral, kinasal na siya at 13 years old, pero grabe, pang Miss Universe ang kanyang sagot sa interview na to. April 13, 1922, pumirma ng kontrata si Elena sa Motion Picture Utility Corporation para sa 2 pelikula na isushoot sa Pilipinas. Ang unang pelikula ay may pamagat na Sunshine and Shadow at ang pangalawa ay Wings of Love. Si Elena mismo ang nagsulat ng mga eksena dito sa pelikula. Ito ay tungkol sa buhay ng mga isla ng Pilipinas during American occupation. Na-impress sa kanya ng husto sina Obart Bosworth at ang novelist na si Peter B. Kyne. Sakay ng barkong Tenyu Maru, naglakbay pabalik ng Maynila sina Elena at Ira. Dumaan pa ng Japan at Hong Kong ang kanilang biyahe. Ang passport na gamit ni Elena ay may pangalang Lena Horado Jacobs. Bihira daw niyang gamitin ang apelyido ng kanyang asawa na Jones. Inisyu ang passport noong March 29, 1922 at nakasaad na siya ay insular resident of an insular possession of the United States. Kasama nila sa biyahe ang producer na si Kenneth McGaffey at ang first unit of a company na kukuha sa exterior film ng 2 pelikula. Ang usapan ay may ikalawang unit na darating para sa mga pelikula. Natapos nang gawin ni na Elena ang ilang bahagi ng pelikula ngunit hindi pa rin dumating ang ikalawang unit hanggang matapos ang taong 1922. Taong 1923 ay dinemanda ni Elena ang Motion Picture Utility Corporation, represented by her lawyers Glickman and Glickman.
claiming the payment in the amount of $2,261 para sa unpaid fees na $500 per week habang sinushooting ang pelikula at $30 per week habang nagpapahinga. Dagdag pa ang gastos niya habang siya ay nasa Pilipinas. Walang dumating na funds sa kanya habang nagsushooting. Ayon sa research ni Wilfredo Pascual, sinabi ng film historian na si David Ken na hindi naka-attract ng investors ang Motion Picture Utility Corporation para sa ambisyosong proyekto na ito para maging panibagong Hollywood ang San Francisco. Walang follow-up sa kasong isinampa ni Elena, wala ring balita na naipublish sa dyaryo hanggang lumipas ang linggo, buwan at taon. Kinalaunan ay na-dismiss ang kaso. Ngunit hindi dito nagtapos ang silent film career ni Elena. Lumipat siya ng Hollywood at nakakuha ng mga maliliit na roles. Taong 1923 din nang gumanap siya sa role ng isang babae sa main story set during modern times ng pelikulang Ten Commandments ni Cecil B. DeMille. The film's narrative shifted intermittently from Bible scenes to contemporary settings. Taong 1926 ay ginanapan niya ang role ni Carmen sa pelikulang What Price Glory ni Raoul Walsh. Ayan po ang poster ng pelikula at nasa billing ang pangalan ni Elena Horado. Taong 1927 naman ay nakasama siya sa pelikula ni Robert Bobby Reyes. Ito ay may pamagat na 20 Legs Under the Sea at tungkol ito sa isang beauty contestant. Taong 1928 ay starring naman siya sa pelikulang A Girl in Every Port ni Howard Hawks. Nakasama niya dito sa pelikula sina Victor McLaglen, Robert Armstrong at Louise Brooks. Girl number 1 naman ang role niya dito sa Panama City. Base sa mga documentary research, ang huling pelikula na nagawa ni Elena ay isa sa mga babae sa Vietnamese bordelyo na In That Little Cooked House in That Crooked Little Street. Ito ang lugar na laging pinupuntahan ng Playboy Prince na si Erich von Stroheim sa pelikulang The Wedding March noong 1928. Sinasabi na maaaring marami pang pelikulang nagawa si Elena, ngunit mahirap makita ang ibang impormasyon, lalo na ang kanyang mga unbilled roles dahil ilan lamang ang nakasurvive na silent films na available online. Maituturing na isang malaking tagumpay para sa isang Pinoy ang oportunidad na dumating kay Elena. Nakatrabaho niya ang mga greatest Hollywood directors. Nakasama rin niya ang mga Hollywood acting legends sa pelikula gaya nina Obert Bosworth, Victor McLaglen, Dolores Del Rio, ang isang Meksikana at kauna-unahang Latin American star sa Hollywood. Sina Zazo Pitts, Fay Wray. Si Fay Wray ay kilala bilang King Kong's First Love at Louise Brooks ng Pandora's Box. Sa pagsasaliksik ni Pascual ay mag-isa na lamang si Elena sa buhay noong ginagawa niya ang mga huli niyang pelikula. Ang kanyang asawa na si Ira Jones ay nagkasakit ng malubha at na-confine sa Veterans Hospital. Naka-recover naman si Ira at muling nakapagtrabaho bilang clerk sa Los Angeles Police Department or LAPD. Namuhay itong mag-isa hanggang sa pumanaw noong 1942. Iniwan na siya ni Elena at muli itong nagpakasal kay Andrew James Wingate. Si Andrew ay isang New Yorker draftsman na nagtrabaho sa aircraft company. Mas bata ito kay Elena ng 13 taon. Si Elena naman ay nagtrabaho bilang kindergarten teacher at nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Wala pong available na informasyon tungkol sa paglaki ng kanilang anak o kung ano na ang buhay nito ngayon. Nagdiborsyo din sina Elena at Andrew kinalaunan. Wala ring naitalang impormasyon kung muli ba siyang umuwi o bumisita sa Pilipinas. Pumanaw si Elena noong May 19, 1974 sa isang home for the elderly sa Los Angeles County, eksakto sa pagdiriwang ng kanyang ika-73rd birthday. Ang nakalagay sa grave marker niya ay Mother, Elena J. Wingate, 1901 to 1974.
At yan po ang naging buhay ng ating island Cinderella, the first Filipina movie star to have sparkled in Hollywood. Hanggang sa muli, salamat po sa pagtangkilik.